salamat Lord. O Diyos Ama, Diyos Espiritu, o Diyos Jesus Christ, marami namin kayo pinagpulihan, pinakita namin pagkakawa, pinakubaya at pag-ingat po namin. Ito nga, you are Lord of Lord, King of Kings, Prince of Peace, at kayo po ang bigyan ng bawat isa sa amin. Salamat sa dakilang pag-ibig mo binahagi sa bawat isa. Salamat sa pagtawag niyo po sa amin at ang anak sa tingnan namin at pagtawag. Salamat sa pinatuloy mo kami ng dakilang yung pag-ibig. Tuloy ang pinalalampot niyo po ang matitigas sa aming mga puso. Kahit pinaunawa niyo po, nalalapit na po ang pagbabalik. Maraming salamat sa mga propesiya na nagaganap na po sa inyo. Pinakikita nila, kayo nga ay totoong Diyos sa bawat isa. Lord, salamat sa pagkakataon Lord sa pangunguna niyo po sa Lord, gaya na lagi namin sinasabi, hayaan niyo pong kalimutan po ang pagiging tao. Isa lang po akong pasahan sa inyong araw. But hiniling ko kayo ang mabuhay, kayo ang maghari sa mga oras nito. Hindi lang sa oras nito, araw-araw na aking buhay sa bawat isa sa amin. Dahil pinangunawan niyo sa bawat isa sa amin, itong buwan ng Christmas ay hindi taon-taon lamang. Every milliseconds ng aming buhay, dapat namin kayong i-celebrate. Dahil every milliseconds ng buhay ay kayo ay nasa amin. Hanggat kami may hininga, hanggat mapasaan yan ang pangalawang buhay, kami mag-celebrate ng Christmas. Inaari namin kayong Diyos na pagligtas. Isang Emmanuel na Diyos na aming buhay, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa pagkakaroon na ito po sa amin. Dahil salamat pagkakita po sa inyo. Pagsamba sa pangalan ko na yung mga nabuto natin to rise. Pag sa walang sama pagkatay ng Holy Spirit. At kami mag-uumpisa na po ng iyong Messiah of Jesus name. Amen. Amen. Glory to God. Yes, salamat at narito naman po tayo. Binigyan naman natin ang time para kay God. At may isang tao na akong pasalamatan dahil ako ay naging, yung mga yatik ba? Ano ba tawag doon? Pulubi. Pulubi. May nakikita pala sa aking Panginoon. May bagong po. May bagong po. Kung ipagmamarapatin po ng ating kapatid, sister, babagitin ko pangalan niya. Salamat kay Sister Rona. Sana pinagin ko sa inyo, stop mo niya baka maging abusado pa. Kasi binigyan niya ako ng 3 wallet. May wallet sa Panambahan, may wallet sa akin. Kasi nagsasama yung piano ko eh. At may wallet na mag-iipon na ako. Parang sinadya ko kakataon. But lagi natin prayer, ang mga blessing na binibigay ng kapwa natin ay ibabalik ito ng siksik, bibig at umaapaw. At lagi natin sa ating daily prayer, ang kapatid natin, Sister Rona, 10 ng kanyang buwan. Lahat tayo, na 10 ng pamilya kasama sa prayer. Now, kanina at binanggit natin ang pagsisip. Salamat din sa may nagiging sa Pastor
Pastor Eric na nakaraan at Pastor Bernard, ang Pastor Bernard, salamat sa isang awit na yun. Nandun kami sa pagiging sa akin. Hindi lang sa pagiging tayo kasi na nakakilala sa kay God, huwag na natin ipanamuhay ang pagiging pagan. Pagiging inadap ng Roman Empire hanggang sa kasalukuyan, na kung saan pinananabikan ng bear, apat na buwan, no? Ang bear. Dahil ito, sabi na, kasiyahan na naman sa material na bagay, at ang masama pa nito, simbang gabi. Ano naman ang simbang gabi? Pag tayo may karelasyon sa isa't isa, ito'y dito nag-iisang katawang lupa, isang malaking kasalanan. Kaya ganun. Ibig sabihin, hindi natin sineselebrate yung pagiging Diyos, pagiging Jesus Christ sa atin. God with us sa atin. Hindi natin sineselebrate. Pag sineselebrate natin, ang gawa ni Satan, ang tuwa ng Satan sa atin. Kailangan tayo agad, kalimutan na po natin ang salitang Christmas. Kaya nang binanggit natin, every milliseconds ng buhay natin dapat sineselebrate ang pagiging Christmas. Dahil isang beses lang namatay si Lord Jesus, nanatiling buhay siya sa atin. So dapat naunawaan po natin. So, lumayan na po tayo sa pagiging Piganos ito sa Roman Empire. So na may nabigay sa atin sa mensahe si God. At una po sa lahat. Yes, ito ngayon po natin na ito'y sa pamagitan ni King David. Yes, maganda to dahil sa naging pagsubok sa kanya. So, gaya rin naka-eksakto rin yung mensahe na to sa excerpt ko kanina. Sa 1 King, chapter 1 and 10 to 10-13 chapter pa na. So, yun. Now, punta mo po natin yun. Yeah. Yan yung sabi ni God. Restore to the joy of salvation of some people. Okay. Punta muna tayo sa yan. Hebrews and Isua, and then combine with the words of joy and Sinka, and then Sasun or Sesun, of them, and hindi natin napanggipan in the Psalm and Isaiah, example Isaiah 23. Then draw water, hindi ito literal na water ha, ito yung pagiging Holy Spirit ni God sa atin, yung iniwan ni Lord Jesus Christ, kasi ang Holy Spirit sa atin. So, then draw water, joy from the spring of sun. Vision kung saan ibinigay sa atin ni Lord Jesus Christ. Signifying God gave us gladness and deliverance, strength and found in Him. Again, every words, Yeshua. The four words of salvation, deliverance, and victory, rooted in the words Yeshua, to save. But then, Simcha means joy, gladness, celebration, gaya ng sasabi natin, huwag natin i-celebrate ang Christmas, material na bagay. Sa kasalanan, 567 kasalanan na 500 sa Old Testament, na nagawa na ng Old Testament, at patuloy na ginagawa sa panahon natin ngayon kay Lord Jesus Christ. New Testament, 67 kasalanan. So, Simcha, celebration. So, ibig sabihin, celebrate po talaga natin pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ sa atin. Celebrate yan din? Yes? Yes, Sason. They were more exultant, joy and gladness, or reducing or being linked to God's presence and salvation. Isaiah 12:3. Reina, joyful shouting, singing in triumphs, as in the ransom, paglaransom sa atin, then coming to Zion,
Saya po sa pinanahanan ni Lord Jesus Christ, nung pinangunahan niya ang mga matitigas ang ulo ng mga Israelite. Kasama na po tayo ron. With joyful shouting, Isaiah 51:11. And then create example yan. Draw water and singing springs salvation. Yan, na napagkit natin kanina. Yan, joy of salvation, sound great. Yan, praise ye the Lord. Issue, hallelujah. Hallelujah, your call for praise of source of salvation. Conclusion. Para magising. Now, bago tayo magpatuloy dyan, puntahan mo muna natin si Propetang Nathan o Nathan. Dahil si King David, nagisa niya sa sarili niyang mantika ni King Nathan. Tapos sa talinghaga, hayaan niyo muna akong basahin ang talinghaga ni Propetang Nathan. Sa naging kata ni David upang awitin ng punong awit, mga awit nang siya ay pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. Naway, basahin ko muna ang talinghaga tungkol kay David. Ang talinghaga ni Nathan kay David, 2 Samuel 12:1-4. Ang kwento, may dalawang lalaki, isang mayaman, isang mahirap. Ang mayaman ay may maraming tupa. Ang mahirap ay may isa lamang na kordero na kayang minamahal nang dumating ang bisita. Sino yung isang kordero? Si Bathsheba. Nang mayaman, kinuha niya ang kordero ng mahirap at inihanda para sa bisita. Anong reaksyon ni King David? Ang nagalit si King David at sinabing ang taong mayaman ay dapat mamatay at magbayad ng tapat na tupa. Ang hindi nalalaman ni King David, siya ang pinatutungkulan ni Propeta Nathan. Ang hatol ni Nathan, ikaw ang taong iyon. Wika ni Nathan, sinabi niya na binigyan siya ng Diyos ng lahat ng kanyang mga asawa. Mula sa kay Saul, at ngunit kinuha niya ang tupa, Bathsheba. Nang mahirap, si Urias, yung tauhan niya, general. At pinatay si Urias, sa madaling salita, tinutukoy ni Nathan si King David sa talinghagang upang iparating ang mensahe ng Diyos. Si David ay nagkasala ng malaki sa pag-agaw ng kay Bathsheba at pagpatay sa kanyang tauhan, si Urias, kaya ang espada ay hindi inalis sa kanya hanggang sa kanyang sambahayan kay King Solomon, kay King Jeroboam sa apo niya. Yun naging exhort natin kanina. Sakto yun sa mensahe kanina. So, kanyang kasambayan yun sa kanyang sambayan. Na binigay sa atin ni God. Ayan. Ayan, awit 51, chapter 51, verse 12-17. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mo kung bawiin ang iyong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan, iyong pagligtas at patatagin mo ako sa isang kusang loob sa espiritu. Kung ang magkagayoy, ituturo ko ang iyong mga daan sa mga lansang at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Hanguin mo ako sa salang dugo, O Diyos, ng aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit na may kagalakan sa iyong katwiran. Kaya kagabi ng ating prayer meeting about dila. Buksan mo ang aking labi, O Panginoon, at aking bibig ay magpapahayag na iyong kapwa.
So dito, pinaunawa dito ni God, mabalikan po natin, ay tumutukoy sa taong pusong panalangin ni David para sa kapatawaran at pagbabago. Pagbabago na humihiling sa Diyos na lumikha sa Kanya ng malinis na puso, magbigay ng buong Espiritu at huwag siyang itakwil sa Kanyang harapan habang nag-aalay ng mga handog paporit bilang pagpapakita ng tunay na pagsisisi at pagbabalik. Ito'y pinapasok dito yung hindi na nakaayon doon sa paghahandog sa batas ni Moises. Ito'y nakaayon na sa kay Lord Jesus Christ, sa pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ sa Kanya. So, now, sa maikling sabi, ang mga talatang ito ay panawagan para sa paglilinis, pagpapanumbalik at kagalakang pagtuturo sa iba ng mga utos ng Diyos sa pagpapahayag ng papuri, sa pagpapakita ng malalim na pagsisisi sa pagnanais na maging tapat sa Diyos. Tanong, ha? Labanan po natin ang antok natin, ha? Amen. How to maintain the joy of our salvation? How can we recover the maintain of joy of salvation? Number 1, yan, compare our sin quickly. Yan. On the spot, panggitin natin. Huwag na natin ipabukas yung nagagawa natin. Malaking maliit ang kasalanan naman on the spot. O banggitin natin kay God. Sa pagiging transparent natin kay God. Kasi wala walang maitatago tayo kay God sa ating mga puso. So kung gunan ang ating sinasabuhay ay on the spot ay papakinggan po tayo ni God. Ito kasi pagkapakita ng papakumbaba kay God. Tinatanggap natin na nakasala tayo kay God. We must confess them to the Lord. Now, yan, pangkitin po natin ang lahat ng pagkakasala natin. Nasagay, mapakita ng mangyari, so may dalo sa Bangal Holy Spirit, magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Maliit malaking kasalanan naman ulit. Sinasadya naman ang kasalanan o hindi sinasadya kasalanan. Taking God's words of our spiritual food daily. Sa paanong paraan? Reading the Bible. Hindi lang mo reading the Bible. Meditation. Pagbulay-bulay ng mensahe ni God. Paano ba sa buhay ito? Useless sa pagbabasa ng Bible, hanggang pagbabasa ng Bible. So, parang nagbabasa lang tayo ng pocketbook. Then, speak to the Lord in the prayer all the time. Sa paanong paraan? Yung sa ariyan ni God, prayer daily. Isa pa, nakalimutan kong verse. Yes. Araw-araw tayo mag-talk ng prayer. Sabi nga ni God, kung ako iyong hanapin, saan man kayo naroon, ano man yung ginagawa, ano man oras ito, ay ako iyong matatagpo. Amen. So, balikan natin yung simbang gabi. Iyon po naging dahilan kung bakit ako nakapunta sa panambahan ng Katoliko. Hindi may karelasyon ako, wala akong karelasyon nun. Kasi ang gawa ko lang na bahay, trabaho, school. Working study kasi ako nun eh. So, tapos doon, under liquor nga sabi natin. So, sabi nga nila, sa akin naroon, pakikinggan ko ang pagtawad niyo ninyo sa akin. So, ganun po yun. So, kung maging makatotohanan tayo sa kanya, ay tayo pakikinggan ko na. Kasi sinisin tayo ng, ibig sabihin, mga Holy Spirit na sinin sa akin ay nag-work na sa atin. So, kung hahanapin natin si God sa ating mga buhay. So, hindi mag-work ang Holy Spirit hanggang hindi natin hinahanap si God. Yan, fellowshipping with the other Christian regularly. Yung magsitahan tayo ng kahinaan natin, yun yung malagay. Ano ang kahinaan natin sa pananampalataya natin kay God. So, hindi naman pinag-usapan dito yung anong pananampalataya mo, anong uri ng pananampalataya mo. Mga kasama ko Muslim, sinasabi ko, kasama ko sa prayer ko. May nakasama namin, supervisor pa, ang gawa niya ay masasama talaga eh. Under batas ng kumpay. Alam niyo na eh, pagpura ko, ika nga sa kanila. So, pinaunawa ko sa kanila yun. Sila rin naman, naunawaan nila. Iba-iba pa na ng palataya. Ibig sabihin, tinataas natin si God sa kanila. So, naunawaan nila, madali na maunawaan.
What are the four types of salvation? Ito ba yung atin magawa? Ang tanong ko, di ba? Salvation is four aspects of una, justification, redemption, sanctification, and forgiveness. Tunghayan mo natin sa justification. Roma 1:5. Pagiging matuwid ay pagiging makatarunang ay tumutukoy sa pagdedeklara ng Diyos tayo ay matuwid dahil sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa gawa tulad ng Roma 5. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ba't ang tanong, mapapawalang sala ba tayo? Kung wala tayong pananampalataya kay God? No. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong, mararanasan ba natin ito kung ano natin tayong prideful kay God? Hindi lang sa kaalaman natin, hindi sa panambahan natin. Nakikita sa panambahan, pero ang pagiging prideful nila kay God nanatili sa kanilang mga puso. Kaysa na rin pa karoon kasi hanggang nasa lupa tayo ng kasalanan, paulit-ulit tayo nakagawa ng kasalanan. Pero kung totoong hinahanap natin si God, madali tayo makipag-talk. At mas maganda na yung may kagalakan, joy of salvation may kagalakan tayong nakikipag-usap kay God. So, now, Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Pare? Justification. Now, idagdagan po natin, ang kapayapaan tayo sa Diyos ay pamagitan ng ating Panginoon po si Kristo. Dagdag po natin ang Galatia 2:16. Here. Na nagbibigay din tayo ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, hindi sa pagsunod ng kautusan. Kaya nang binanggit natin kaya na itakwil na natin yung kautusan mula doon sa Old Testament, ay kautusan na yung batas na ni God. Si Lord Jesus mismo ang ating batas. Dahil siya mismo ang nag-ransom sa atin. Tinubos tayo sa ating pagkakasala. So, dapat si God ang ating, isabuhay po natin si Lord Jesus Christ sa mga ng ating Holy Spirit, sa mga ng spiritual at sa ating katawang lupa, magkaroon na ng communication. Hindi natin makakalimutan banggitin yan kasi ito kailangan natin Kung walang Holy Spirit, hindi nag-work ng Holy Spirit sa atin, kailangan pili tayong malayo kay God. Now, redemption. Redemption, ang mga pangunahing talata sa Biblia tungkol sa redemption, pagtubos ng Tagalog ay kadalasan naglalaman ng tema sa pagtubos sa pamagitan ng dugo ni Kristo at pagpatawad ng kasalanan. Kaya hindi tayo madiligtas, hindi tayo mararasap kung wala katagumpayan na nabuhay na maguli. At salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos ang hari, isinin niya ang bugtong niyang anak, si Lord Jesus. Kaya nga nagkaroon ng Christmas Kaya nga tayo nagkaroon ng Emmanuel sa ating buhay. God is with us, God is for you, God is for me. Now, tulad na napapunta na sa Episo, nagsasabing, sa Kanya tayo tinubos sa pamagitan ng Kanyang dugo. Hindi dugo ng mga kordero. Gaya ng last na exhortation ko sa mga dugo ng mga kordero, baka, o sa ibon. So, ngayon hindi na. Si Lord Jesus Christ mismo naging alay po natin sa ating mga kasalanan. So banal na dugo at hindi kagaya ng mga hayop. So now, sasabi sa Kanya, papangitan ng dugo na siyang nagpapatawad sa ating mga kasalanan ayon sa kalaliman. Kung tayo tinubos sa pamagitan ng Kanyang dugo na siyang pagpapatawad ayon sa kalaliman ng Kanyang kagandahang loob. Salamat sa kagandahang loob ni God, sa dakilang pag-ibig ni God. Kung hindi sa dakilang pag-ibig ni God, hindi niya may isasagawa ang pagliligtas sa atin. Bayaan nila ni God tayo. Kagaya na napagtanto ng Diyos sa mga hari, nakita na niya pasama ang tao. Iyon naging dahilan kung bakit niya isinayin si Lord Jesus Christ
ayaw niya matangay, mapahamak ang lahat ng taong nilikha niya. Kaya isinend sa atin si Lord Jesus Christ. At ito'y tinanggap naman ni Lord Jesus Christ. Pagka mas kay sa bandang muli, nag-complain siya, mas ninais pa rin isa katuparan, nais ng Diyos ang Hari para sa atin, kanyang mga kapatid. Sanctification para sa mga talata Biblia tungkol sa sanctification sa kapakabanan. Sa Tagalog ay mahalagang bersikulo na nagtuturo sa atin ng pagiging banal ng kalooban ng Diyos. Magiging banal lang po tayo kung iwaksin na po natin pagiging prideful natin. Iyon po kasi ang pinaka-general na kasalanan. Ito yung nag-trigger po kay Satan. Nadamay po tayo. So now, sa ginawa, pamagitan ng Espiritu Santo at salita ng Diyos, humahantong sa ating mga buhay, mas nang malinis at mas katulad ni Kristo. So yan, magandang balita, sapagkat ito ang nakalooban ng Diyos, ang iyong pagiging banal, iiwas kayo sa sex. Ito kadalasan. Ito nabangitan na kanina, yung simbang gabi, nagiging simbang dilim. Kasi mas gusto nila sa madilim eh. Magagawa nilang dapat ng gawin. Pero salamat doon sa simbang gabi, doon ako tinawag ni God eh. Nagsamba ako ng madaling araw. Ang daming tao, nakatayo ka lang, pero makikita mo yung luha, uhog. Yes, totoo yun. Kaya, salamat. May pamamaraan si God paano tayo tawagin. May pamamaraan. Kung nais lang natin mahanap ang kahit sa linga, hanapin natin ang kakayaan niya. Matthew 6:33, may like verse. Espiritu Santo. Yes, kalooban ng Diyos sa ginagawang pamamagitan ng Espiritu Santo sa salita ng Diyos humantong sa mga ng malinis na katulad ni Kristo. Gaya ng Thessalonica tungkol sa pag-iwas sa immoralidad para sa pagpapakabanan. Immoralidad is mabigat na kasalanan. Sa loob ng 7 mabigat na kasalanan, iyan po yung tawag ng laman. Then, punta tayo dyan at siya, sabihin nila. Sanctification. Para sa mga talata ng TV Sanctification, pagpapakabanal, Tagalog mahalagang bersikulo na tuturo sa atin, pagiging banal na kalooban, at ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo, salita ng humahantong sa atin ng bubuhay ng malinis, mas katulad ni Kristo. So, hayaan po natin talaga na pagharian tayo ng Diyos. Diyos sa mga sa pamagitan ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Na gaya ng Thessalonica kaya, tungkol sa pag-iwas sa immoralidad para sa pagpapakabanal. 1 Corinto. Yes, sa kasi. Yan, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na ng iyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Gaya ni King David. Sa tawag din naman, nagkasala siya. At sa pagbabanggit niya ng mga kasalanan, pag-amin ng mga kasalanan, at sinuko niya ang buhay puso at kaluluwa niya, tinatay pagkakasala, humingi ng kapataran. Hindi lubusang binigay kay David, mabigat na kaparusahan sa kanya. Bagkus binanggit lang ng Diyos sa Mahari, hindi niya tatanggal yung tabak sa sambahayan ni King David. Kaya nagkaroon ng pagkakasala si Solomon, ang apo niya, na anak ni Solomon. So sa buong pamilya niya, nakaranas ng dahil kayong 10 kaharian hindi napunta sa sambahayan ni Solomon. Napunta sa ibang pamamahala. Forgiveness, maraming forgiveness, maraming talata sa Biblia tungkol sa pagpapatawad. Forgiveness, Tagalog na nagbibigay din sa pamamahal ng Diyos, kahalaga sa pagpatawad sa kapwa, pangako ng kapatawaran sa pamagitan ng Kristo, tulad ng Matthew 6:14-15. Pagpapatawad sa iba para patawarin tayo. So, kaya hanggat hindi tayo nagpapatawad sa kapwa natin, maliit man laking kasalanan ito, ay dapat hindi patawarin natin sila. Kasi kung i-revise natin ating kaisipan, tayo din naman nakakagawa ng kasalanan sa kapwa natin.
May kanya-kanya paggawa tayong kasalanan, pamaran. Kaya nga may napakaraming kasalanan na nagagawa tayo. 67 kasalanan sa New Testament. Sapagkat kung ipapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang iba, pinatawad ang iba, hindi naman patatawarin ng inyong ama ang iyong mga kasalanan sa nagpapakita ng aking pagkikitungo sa pagpapatawad kapwa ay refleksyon ng pagpapatawad ng Diyos. So, rerima po talaga pag-iistigat sa atin kung tayo ay nagpapatawad sa kapwa natin. Maging sa atin sa akin mismo. So, yan. Ang ayan, magpasisya kayo sa isa't isa, magpatawad. Minsan na nagkaroon tayo ng kapatid rito, nagkaroon ng hindi ng pagtatalo sa loob ng panambahan mismo rito. Kung may, sabi nga natin, once na pumasok tayo sa panambahan ni God, dapat nililinis na natin ang ating puso at isipan. Kaluluwa. Huwag na natin dalhin ang sama ng loob natin mula sa labas hanggang dito sa loob. Kasi doon pagdarima, nanambahan tayo, malayo tayo kay God. Hindi nakatingin si God sa atin. Now, kung gusto yung pag-usapan na hindi nyo pinagkakaunawaan, madali lang po yan. Being positive, being pagiging Diyos ni God sa inyo, huwag nyo nang balikan yung hindi nyo pagkakaunawaan. Bagkus, itakil ninyo, ano ba dapat natin gawin na maayos natin ito. Pag nagkaganon, hindi na tayo magsisigawan. Napakinggan ko tayo, sorry na, chismoso ko. Pero dapat napag-aral tayo na may tinutuwid si Lord Jesus Cristo. Kaya nga lagi natin binabanggit, double blade ang mensahe ni God. Pag hindi natin tinanggap ito, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, kalayaan. Kalayaan sa ano? Kasalanan. Yun lang po yun. Now, in English ko kaso walang ibang lahi. Forgiveness. Now, punta tayo sa number. What are the 7 steps salvation of document outlines the 7 steps of salvation according to theology? Yan. Grace. Ano ba yung grace? So, kung walang pagtatagumpay na nabuhay na mabuli si Lord Jesus ay matapos ang 3 days, umakyat sa amang hari, at naupo sa kanang amang hari, wala po tayong grasya. Wala tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Walang salvation mangyayari sa atin. Salamat sa Diyos ang Mare, sinisilot Jesus kay, pagiging bibi niya sa sasaban, at naging Emmanuel sa atin, God is for us, hanggang sa tinubos niya tayo, hanggang huli, hanggang sa kasalukuyan. Ang nais ng Lord Jesus kay, ng Diyos ang Mare, ay magkaroon tayo ng pangalawang buwan at hindi magkaroon ng pangalawang kamatayan. Trilyon na kamatay. Pero ba't kini-question ko yung 1,000 years? Muli pagbabalik ni Jesus guys, yung final decision. Now, yan. Ang tanong, magkakaroon ba tayo nito? Hindi natin makukuha ito sa mga magagandang gawa. Ang magagandang gawa sa kapwa natin, additional lamang po yun. Sa pagsunod natin sa pagiging batas ni Lord Jesus Christ sa atin. Additional, hindi makakapagligtas sa atin. Ang lahat sa atin nakagawa ng maganda sa kapwa. Ima sa mga, si Robin Hood nga nagnanakaw parang itulong sa kapwa. So wait, ito yung manggagaling lamang kay Lord Jesus Christ sa pagkakaroon ng grasya. Kung wala tayo nito, mamananatili tayo malayo kay God. Yan, confession, yan, pagpapatawad. Undas pa tumingin ng kapatawaran. Kung may nakagawa ang kapwa natin sa atin, hingi rin po sila ng kapatawaran. Pag nagkaroon, pag ganyan ay sinasabuhay natin, magkakaroon po na tayo ng katiwasayan, kaisipan, at kaluluwa natin. At magiging malusog ang ating katawang lupa, at magiging malusog ang ating spiritual man. Repentance, yan, pagbabalik loob, kay God. Kusa ng pagbabalik loob. Okay. Tanggapin ng buong buo si Lord Jesus Christ. Huwag na tayong 50-50.
Hindi sa alaman ni God, may mga pupapasok dito, 50-50. But si Lord, may mahabang pasensya. Huwag po natin hayaang maubos ang mahabang pasensya ni God nang hindi tayo niya tuluyang layuan at mapunta sa place ni Satan. Baptism. Hindi lamang to sa tubig kasi may pagkakataon na karamihan nakapabaptism sa tubig. Ano bang ibig sabihin ng baptism sa tubig? Inululubog ang kasalanan. Pag angat sa tubig, balik sa kasalanan. Iyan po realidad. Pero mas maganda, maging baptism tayo sa Holy Spirit. Amen. Bakit kamo? Sasabuhay na po natin ito. Hindi makikita sa atin ang Holy Spirit kung walang nagbabago sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kung masamang tao tayo, nagiging tuwid na tayo, mabait na tayong tao sa harapan ni God. At dito papasok din baptism sa panahon ng mga Israelite ni Old Testament, pagtutulik sa laman. Dito naman papasok yung baptism, pagtutulik sa Holy Spirit. Now, receiving the Holy Ghost. Yun. Hayaan po natin, panahanan po tayo ng Holy Spirit sa pamamagitan. Hayaan po natin, mapakinggan po natin ang pagtawag ng Diyos sa mga hari. Papagharian tayo ng Diyos sa mga hari sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng Holy Spirit, mag-work ang Holy Spirit, magkaroon tayo ng conviction every milliseconds na ating buhay. Kaya sinasabi natin, every milliseconds, i-celebrate natin pagiging Christmas, pagiging born ni Lord Jesus Christ sa yes, sa pamamagitan ng Virgin Mary, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Yan. What the endurance. Anong ibig sabihin ng endurance? Katawang lupa po natin? Yes, kasama. Bakit tinatake na sa prayer, sa Bible study? Endurance, disiplina. But ang pinakasusog ng endurance na ating pananampalataya kay God. Sabi nga natin, huwag tayo maging 50-50. Bagkus, mag-grow up tayo mula sa gatas, papunta tayo sa matigas na pagkain. Kaya mas maganda maging baby tayo, may chance tayo mag-grow sa pananampalataya natin. So kasi yung matigas na eh. Mahirap na silang mahirap na ilapit sa kanila sigat. Pero kung baby pa tayo, mas madali tayo makaunawa sa naisin nila sa atin. What is the real meaning behind Joshua? What save us from idols? Mga idols. Ano mga idols natin? Yung mga bagay na nagpapaligaya sa atin. Una-una dyan, salapi. Pangalawa, hindi muna ako magdadalo ng panambahan kasi mag-overtime. Mas kailangan ko ang pera kaysa kay God. Isang mo rin ang idols. So, ano mga idols, ano mga umaagaw ng atensyon natin sa pag-indis ni God, yun ay uri ng idols. Yun ay kasangkapan ni Satan para sa kanyang deception sa atin. Mapapaglalabanan lang po natin ang anumang idolize sa ating buhay kung papananahanin natin ang Diyos sa mga hari, sa mga ideologies, sa mga Holy Spirit natin. Choose this day whom we will serve. Radical is challenge believers to examine their allegiances, prioritize their commitment to God above all else. Hindi mabasa. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at patungkuran ninyo siya ng yes. Ibig sabihin, takwil na po natin ang magawa ni Satan sa ating mga buhay. Kaya nga po tayo,
patuloy na nanambahan. But hindi lang po sa pananambahan, kaya sinasabi natin, may Bible study tayo, may pagbabasa ng Holy Bible, may pagdadarasal, may pananambahan. Subalit nananatili tayo malayo kay God. Bakit ka mo? Mas lalo nagtitrigger ang gawa ni Satan about sa mga ina-idols natin, makamundong bagay. Sabi pinaunawa sa atin ni God, tayo muna na mananampalataya sa Kanya. Ino-overtime po tayo ni Satan. Double time si Satan sa atin. Kasi nais niyang muling agawin tayo kay God. Kaya ang dapat natin gawin, tama yung naging prayer natin, topic, rebuking on the spot. Rebuke agad ang nais na ipagawa sa atin ni Gods are the 7 elements. The 7 doctrines of salvation are forgiveness, yan, pagpapatawad. Justification, katwiran. Anong katwiran to? Katwiran na may Diyos tayo sa ating buhay. Katwiran na kailangan natin i-rebuke ang dapat i-rebuke. Katwiran na hihingin natin ang binigay sa ating authorization ni God sa atin. Ito sa buhay po natin, isagawa natin. Reconciliation, yan, pagkakasundo. Yan, pinakita natin kanina, yung kung may hindi kayo pinagkakaunan, pagkasundoan ninyo. Mas masarap yung wala kang kagalit eh. Kasi nagiging tiwasay ang puso mo. Ang kaisipan mo, higit sa lahat ang diwa mo. Redemption, yung pagtapos. Salamat kay Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos ang Mahari sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Bagat hindi pa tayo buhay noon, nung 2,000 years ago na, ay tinubos na po tayo. Bagamat isa tayo sa nagpahirap kay God, binigay ang dakilang ng pag-ibig sa atin. Ang tanong, tatanggapin po natin ang pagtutubos ni God sa atin? Sanctification, pagpapakabanal. Lahat sa atin, kung totoo tayo mananampalataya, tinatawag na po tayo santo. Tama po yan? Santo. Pagpatuloy po natin, kaya dapat natin magkaroon ng pagpapatuloy, maging sulit na pananampalataya sa kay God. New life, bagong buhay. Ibig sabihin, dito papasok repentance. Doon natin 80 degrees. Huwag na natin babalikan ang mga kasalanan nagpapaligaya sa atin. Huwag natin. Mas masarap ang buhay at tusugin ang tuloy na landas ni God. Magiging masaya ang buhay po natin. Higit sa lahat ang ating kaluluwa. Pagpapasa atin ang pangalawang buhay. Huwag na natin mangalin ang pangalawang kamatayan. So, yung pagpapakabanan. Pagpatuayan, new life repentance. So, pagkakaroon ng renewable mind natin sa madaling salita. Yung adoption, pag-ampun. Salamat kay God, inampun tayo. Pagamat tayo makasalanan. Dapat tuluyan tayo magpaampun kay God. Tuluyan tayo maging ama. Tuluyan natin maging ama si Diyos ang Manghari sa pamamagitan ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sikapin natin, Lord, hayaan mo mag-work ang Holy Spirit sa akin every milliseconds ng aking buhay. Mag-declare po tayo. Binibigyan ni God tayo ng katwiran o authorization, mag-declare sa Kanya. Dahil once na nag-declare tayo sa Kanya, pinatutuhanan may totoong Diyos sa ating mga buhay. What the Jeremiah 33:3. Jeremiah 33. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at mapahayag ko sa iyo ang bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Sakto kagabi sa prayer meeting natin. Kung habat hindi tayo na nakikipagtok sa atin, wala tayong malalaman na ano pa man sa pagiging Diyos ni God sa atin. Nananatili ay zero banal sa karaman natin sa pagiging Diyos ni God sa atin. Say, call to me and I will answer you. And you tell the great and unsearchable things you do not know, since I called out the Lord is showing the things that still blow my mind. This weekend I saw his hand and things played out two prophetic messages that he gave to me. Number 8,
Ayan, pinama yan. In English ko kasi may ano, yung pala wala nakatin na ano. What is the Bible say? With joy, draw, will, salvation, what are the three? Says, nabanggit kanina ito sa prayer, pastoral. Ay sa ministerial prayer mo namin. Many of those who are saved are living weak, anemic, and defeated lives because yan. Yan ibig sabihin ng literacy, crucial sa tatlong bagay: pagiging mahina, pagiging anemic sa pananampalataya, pagiging talunan. So huwag na natin hayaang mangyari sa ating buhay ito kung nais natin isik si Lord Jesus Christ sa atin. Mapaglabanan natin itong tatlong ito. Then, na natuluyang mapa sa atin ang salvation na hindi naman natin pinaghirapan. Hindi ito masayang sa atin. Ang kailangan po natin, masama tayo sa rapture at tuluyang mapasama sa kaharian ni God. Hindi lang masama sa rapture, hanggang rapture lang. Pero masama tayo sa kaharian ni God. Paano mangyari ito? Magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo. Amen. Walang mawawala kung magpapatuloy tayo. Magkakaroon pa tayo ng kaligtasan. Nagmumula kay Lord Jesus Christ, sa Diyos ang Mangari, sa Holy Spirit. Isaiah kaya kayo iigib ng tubig na may kagalakan sa balon ng kaligtasan. Ito yung pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ sa atin. Hindi literal na tubig Tuhan. Pananampalataya, ipagharian tayo, mag-work ang Holy Spirit sa atin. May convict tayo, every milliseconds ng ating buhay. Yun, sa araw na yaon, inyong sasabihin na magpapasalamat kayo sa Panginoon, kayo magsitawag sa kanyang pangalan. Ipahayag ninyo ang kanyang magawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Gaya ng sinasabi natin, social media. Gamitin po natin social media, pag-share namin sa ni God. Sabi nga ni God, kung ako ikakahiya nyo, ikakahiya rin kayo ng Diyos sa maaari, maging ako ikakahiya ko kayo. Ba't ang tanong, dito papasok yun, walk the talk. Hindi tayo pwede mag-share ng mensahe ni God kung ang mensahe ni God hindi natin isinasabuhay. Pagiging isang pangungutya kay God, patuloy na tayo magkakasala. Now, kung totoong ipinasasabuhay natin ang mensahe ni God, malaya tayo mag-share. Actually, yung pinupost kong exhort, sinisend ko sa messenger, lahat na pwedeng isend, sinisend ko po sa kanya. It is mga business domestic helper. Hindi lang po tayo advocate, dapat advocate din tayo mismo ni God sa kapwa natin. At salamat na nakakaunawa sa pagiging Diyos ni God sa atin. Ano mang relihiyon meron sila. Lagi natin binabanggit, binibigyan tayo ng karunong ng God na i-broadcast si God sa kanila. So, kaya huwag tayo mahiya. Kasi kung alam natin na nasa atin ang Holy Spirit, hindi na po tayo mahiya ipagmalaki si God sa kanila. Kaya lang binanggit kanina ni King David na nais niyang i-broadcast ang mga mensahe ni God sa nakakarami. At salamat sa pagiging covenant natin kay King David, kay Abraham, sa lahat ng mga servant ni God. Kaya tayo nandito ngayon at sinisig natin si God. Now, punta po tayo sa yung among people makes a mention that his name is exalted. Yan. Conclusion? The key concluding Bible verse about the joy of salvation is Psalm 51, tinabanggit natin, where David cries out, "Restore to me the joy of salvation and grant me willing."
Ayun. Yan. Kaya conclusion na bigyan niya. Your salvation and grace are willing, spiritual, sustain me. Other verses that highlight the joy of salvation, including Isaiah 12:3. We see with the joy, we draw water from a spring of salvation. Ito'y nagmumula lamang kay Lord Jesus Christ, hindi literal na tubig. Psalm 118:15, which I speak of the voice of rejoicing and salvation. Maganap po tayo sa salvation na ibinigay sa atin, na hindi naman natin hiningi. Huwag lamang natin masahin ito. And then, ayan. Psalm 51:12, this is a powerful prayer for the restoration of joys after sin ang central themes in the Psalm. Ito binanggit ni King David. Bagamat nasa kanya na pinato ng Diyos sa mga hari, ni Jesus Christ ang tabak sa buong pamilya niya, ba't hindi siya tuluyang pinarusahan ni God? Ano mo kung babasahin na Old Testament, kung paano parusa si God, unda sa pinapatay ni God. But si Lord Jesus, si King David, kasi may kubinan ang Diyos sa mga hari, pero Jesus Christ, ang Holy Spirit sa King David. So, Isaiah 12, yan, this is verse that expresses the joy, picture nyo na, balikan nyo, and of drawing spiritual life and refreshment from God. Psalm 118, yan, this verse assures that joy and shout salvation are found in the tent of righteousness celebrating God's victory. Every milliseconds ng ating buhay, dapat natin i-celebrate ang pagiging Christmas, pagiging baby, pagiging Emmanuel ni Lord Jesus Christ sa atin, pagiging taga-save natin si Lord Jesus Christ. Every milliseconds ng ating buhay, hindi lang taon-taon. Always Christmas, ika nga. The joy of salvation is deep of abiding happiness and assurance that come from right relationship with God. Yun. Magiging masaya tayo pag lagi tayo alam natin may totoong relasyon na tayo kay God sa pamamagitan ng Holy Spirit through Jesus Christ. Yeah. The Bible verses speak of the sentiment, particularly the desire of the Psalm restoration. Its restoration is Psalm 51:12. Restore me the joy of salvation, the grant of boiling spirit sustains me. Following this grievous sins, adultery and murder with Bathsheba. Mapalad nga si King David, binigyan maraming asawa eh. Lalo mapalad si Saring Solomon, 700 asawa, 300 kabit. But doon sa mensahe ni God, pagpapaalala ni God, wag siyang makipagrelasyon sa ibang lahi nang hindi siya ma-deceive. Na-deceive po siya. Kaya pinarusahan siya maging anak niya. Naging hari, but nandun pa rin parusa na ni God sa kanila. So, kaya sa ating isang tao lang, dinadagdag natin sa relasyon. Di ba? Ano naging kapalit? Buong pamilya sinisira. Sa lahat ang ating mga anak. Isang tao pa lang yan. Paano kung dalawa, tatlo, apat, lima? Dito sa Middle East, ano yan? Actually, naalala ko. Ang resort ko, nag-uusap-usap kami about work. Biglang binanggit sa akin, nag-open sa akin. Mani, ba't hindi ka maghanap na makakarelasyon mo rito sa lahat? Ha? No. Sabi niya, bakit? Iyan ay malaking kasalanan sa aming mga Christian. Dapat may isang kinakasama ka lang. Kung ano lang yung asawa mo. Sa inyong mga Muslim, okay yan. Pinapayagan niya. But hindi papayagan niyo kung hindi mo kayang suportahan niyo. Pagiging asawa mo. Batas sa inyo yan eh, sa Muslim. Naunawaan ka. Ganun ba? Yes. Mabigat na kaparusahan sa amin. Sabi niya, maraming gumagawa niyan eh. Alam nila eh. Kumukuha na ng papel. Kumukuha lang sila pa maging legal sir. Yes, tama po kayo. But ulitin ko ulit, malaking kasalanan sa aming mga Christian. Tingnan na, 1923 pa yata yun. Patagal na.
So nagulat lang ako, ba't ganun ang ano. So, kaya, kung may isa tayo, sino nga may relasyon dito, kung alam natin illegal ang relasyon natin, anong gagawin natin? Tanggalan natin yung lust of katawan, pabigat, nakaparusahan, kamatay. Although, katawang lupa, masarap di ba ang katawang lupa eh. Nag-iisa ka, pinag-iisa nyo ang isang katawan. So bakit hindi nyo nalaman pagpapahirap sa pangalawang kamatay? Masakit di ba? Ito totoo. Hindi po ako magtutok dito. Sabi nga ni God, walk the talk. Hindi po ako magtutok dito kung ako may kabit. Amen. Maging asawa ko, nagulat sa akin. Ang asawa ko nakadalawa na eh. Pero nagulat ang asawa ko nung tinanong niya sa akin, Manny, may nakarelasyon ka na ba? Sabi ko, simula na naghiwalay tayo, nanatili akong single. Nakapokus ako sa anak mo. Doon nabighali ika nga, nabighali sa naging kaalaman niya. So, kasi nga, minsan kasi binanggit ko, Lord, hindi ito buhay na ginusto ko eh. Yung pinagtatanda, kagaya ng ginawa ni King David, napagtanto niya ang kasalanan na gawa niya kay God. On the spot, hiningi ng kapatawan. Lahat. Kaya pinatawad siya na God. So, ganun din po sa atin. Na kung mamaya illegal tayong relasyon, anong gagawin natin? Dapat maging legal. May mga batas ang tao na ayon sa batas ni God. Isagawa lang po natin. Hindi lang sa panambahan na ito, lahat ng panambahan meron eh. Dito pa nga eh, pag Christmas eh, magrerentang ng istirahan. May mga alam tayo sa ano, kaya nakakalungkot, di ba? Kasi ang ano natin, pagmamahal natin sa kapwa eh, yung soul dapat. Yung soul ang mahirap ito yung soul. Yung katawan na pa, ano din yan, mamatay yan eh. Pero yung soul natin, hindi magkakaroon ng kamatay na natin yung buhay. Hanggang maranasan yung pangalawang kamatayan kasama na yung laman natin. Sabi na natin, trillions, hanggang sa nagiging Diyos si God sa atin. So huwag natin susugin. Gumawa tayo ng paraan, maging legal ang relasyon natin. Matakasan natin yung gawa ng katawang lupa natin. Kaya nga tayo nananambahan eh. So hindi po tayo mag-grow sa pananambahan o pagpapasakop kay God kung nananatili tayo sa kasalanan. At yung kasalanan, mabigat na kasalanan. Sa 7 kasalanan yun, sakto. Magbasa po kayo ng Bible. Magalit kayo sa akin, walang problema yun. Paniniwala, papaunawa natin sa atin, may dalawang double big ang salita ni God. Masakit ito pag tinarak sa atin. Baka ito'y magpapalaya sa atin. Ang pasalamat tayo, nasasaktan tayo. Bakit? Lagi natin binabanggit, nasa atin pa yung Holy Spirit. Amen. Yun hindi kasi nila maintindihan eh. Kaya sumasama ang loob ng pinatatayo rito. Pag sumama ang loob ninyo sa pinatatayo rito, hindi po kayo na sumasama sa tumatayo rito. Kay God. Amen. Mensahe ni God ang binubroadcast namin dito. Ayaw namin kami mapahama kasi kadalasan ng nagpipreach dito sa pulpito, matatamis na salita. Ayaw nila masakta yung mga congregation. Ayaw mawala. Walang pagmamahal doon. Sabi nga, huwag niyong gagamitin ang iyong dila sa matatamis na salita. Bagkus, frankly speaking, yung mensahe ni God ang dapat ipaunawa sa bawat isa sa atin. Kasama ako doon. Kaya huwag sabihin, nagmamanimis naman tawan to. Kung marami kayo, mas marami ako sa inyo. Naipost ko sa Facebook to noon eh. Sabi ko, kung kayo marami, mas di hamak na marami ako sa inyo. Mas masarap tumanggap ng pagkakasal. Itong ginawa ni King David eh. Nandun po ang kapatawaran babahagi sa atin ni God. Iyon ang pagtanggal sa pagiging tao natin. Tao lang tayo eh. Pero dapat huwag tayo maniwala sa pagiging tao natin. Pagiging Diyos, God dapat maniwala sa ating mga buhay.
susubin na po natin mag-grow ang pananampalataya po natin kay God. Tandaan po natin na palapit na po. Lahat ng propesya nangyayari na. Natuyo na ngayon yung tubig, yung practice. Di ba? Sa lawak ng tubig, matutuyo. Kay God. So, ba't hindi pa naniniwala may Diyos pala sa ating mga kaparusa? The challenge, the challenge. The verse encourages believers to ayun. Associated with verse technically refers to the spiritual challenge in maintaining that initial joy. The faith amidst the trials of the life of after falling into sin. Huwag na tayong manatili sa kasalanan. Parang masabi ni God, habang kayo nakatapak sa lupa ng kasalanan, paulit-ulit kayo nakagawa ng kasalanan. Huwag natin gawin literal. Kasi wala ginawa natin literal, on the spot, kamatayan, pangalawang kamatayan, papupunta po natin. Okay lang naman pala, bro, magkakasala na, patatawarin mo, hayaan mo lang tuloy ko pagkakasala. Namamali po tayo ng pananiwala sa ganun. So, David had not lost of salvation himself. Why? Dinulikas niya pagkakasala niya kay God. But rather, the joy and close fellowship with God that came with his due to unconfessed sin. The verse encourages a believer to recognize the lost joy, acknowledge with sin, worry, or daily struggle have diminished their spiritual happiness. So huwag na natin isabuhay yung nagpapalayo kay God at sa atin, sangkap ng kasalanan. Repent and confess, follow David's example, Psalm 51, by seeking God's forgiveness and clean heart. Pray for renewal activity as God restore the joy of provide a willing obedience spirit to follow Him. Isip mo na talaga natin si Lord Jesus sa ating mga buhay. So maging seryoso na po tayo. Kasi kailan hindi tayo nagiging katatawan kay God. Pagiging katatawan na tayo kay God, kumananatil malayo tayo kay God. Rely on God's strength. Understand that true lasting joy comes from God. Hindi sa makamundo bagay. Ang makamundo bagay nawawala yan. Pero mas magandang joy yung pagharian na tayo ni God. Yung masama tayo sa pangalawang buhay, masama tayo sa kaharian. May silid na sikat sa atin. Nakala. Kaya mas mapalad yung binubuhay ang buhay nila kay God. Maraming pinapatay ng mga Kristiyan yun. Pero may comment ako ron na although masakit sa pamilya, but matuwa kayo. Bakit? Nakakatiyak na yung soul ng pinatay ng kapamilya na nasa kaharian na ni God. Namatay din katawan niya. Yung soul ang mananatiling buhay. Then, understand that lasting comes from God's hand and not dependent of circumstances, but relation with Him. So, kung may mga kabigatan tayo sa ating pang-araw-araw buhay, pamilya man o anong relasyon man, trabaho man o undas pa tilapit natin kayo. Kagaya ng prayer natin kagabi. So, this idea is also echoed in others verses such as Habakkuk. Chapter 3, 17, 18. Balikan nyo na lang. Which speak is to choosing joy in God's despite difficult circumstances. Nakakaranas ng mabibigat na pagsubok sa akin. Lord, may malaking Diyos na sa akin eh. So, ang lahat ito ay mapagdadaan. Lagi natin isipin na may 8,800 something promises si God sa atin. At 7,000 something promises si Lord Jesus Christ mismo sa atin. Every task na ating buhay, may kapalit si God. Blessing. But ang tanong, huwag lang po natin pagmatigas din ang ating puso, useless yung promises ni God sa atin. Ibaba na po natin yung pride.
Iyan po ang nagiging dahilan na natili tayong malayo kay God. Kahit araw-araw tayo nakikita sa panambahan eh. Kung wala nagbabago, sorry po, tayo. Yun po yung ano. So, maraming salamat po Lord Jesus Christ sa pagkakataon at tagumpay na tinulungan niyo po sa Holy Spirit po ninyo at kayo po nang muna sa akin Lord Jesus Christ na may tumingin sa aming mga puso Lord ang mensahe niyo po at ito'y may isagawa na maging sandalan, sandigan ang kapapasakot namin sa inyo hanggang sa kayo magbalik sa mundong ito sa aking pagpaparosa. Hindi mapahamak ang aming mga kaluluwa o Lord. Tuloy mapasama kami sa kalianin ng mga ari o Diyos kayo at sa mga kita ng Espiritu. At isa po sa namin dalangin pasalam pagkakita po sa inyo at pagsamba sa pangalan po na yung mahal na bukod na ating Christ kung isa pang sama pagkabili ng Holy Spirit sa bawat isa sa amin o Diyos ang mahari. Amen. 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 Morning po. Hawak mo na po yung mic.